Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stone namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at tabo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Mag-isa na, kaibigan, sumali ka na. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating programang Oplan Ligtas na Pamayanan on Air. Hatid po sa inyo ng Bureau of Fire Protection, Daraga Fire Station. Ayan, nandito na naman po ang inyong mga katropa sa araw na ito. Ako po ang inyong katropa, Katropang May. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. Ako po ang inyong katropa, Katropang Ken. Yan, nakita nyo naman po yung ating kasamahan na isa po sa pinakagwapo ng BFP Daraga. Na-miss ka, sir, ng ating mga taga-subaybay. Maligayang pagbabalik sa atin, Katropang May. Sa ating dalawa. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapunta dito sa studio ng Alejandro Broadcasting Network. Ano? Opo. So, siguro nga dahil sa medyo busy yung linya natin dahil sa mga nagdaang activities. So, at least ngayon, pagbigyan natin ang ating katropang Ethan. Yan, si Katropang Jonathan. Nakita natin naman Opo. niya itong si ating katropang Ethan ngayon sa umaga. Yan, yung ating poging-pogi na si Sir Jonathan. Ayan. So, bago ang lahat, Katropang Sir Ken, batiin po muna natin ang ating masipag at butihing Regional Director na si Fire Chief Superintendent Jonito F. Maslang. Magandang umaga po, sir. Opo. At sa atin naman pong Assistant Regional Director for Administration, Senior Superintendent Walter B. Marshall. Good morning, sir. And sa atin man po na Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid. At sa atin naman pong Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Emily N. Doma. And sa atin man po na Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor at sa buong personal po ng Office of the Provincial Fire Marshal. Yes, Magandang umaga sa inyo. Magandang lahat. umaga po sa inyong lahat dyan. At sa ating bagong-bagong Municipal Fire Marshal, Fire Senior Inspector Edgar R. Tanyahura Jr. Sir, magandang umaga po sa iyo. And syempre, yung mga kasamahan natin po dyan sa BFP Daraga Fire Na Station. medyo may pinagkakaabalahan sa Yan. ngayon. Ano? Malalaman natin kung ano yung Yes. kanilang So, pinagkakaabalahan. ibitin muna natin ngayong katropa. May pasorpresa. Yan. And sa atin man po na butihing Mayor, Honorable Victor U. Perete, and sa buong miyembro po ng Sangguniang Bayan ng Daraga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, at sa atin naman pong PNP Chief ng Daraga Police Station, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Pertes Tagtag. Magandang umaga po, ma'am. Yes. And sa atin man po na MDRRMO Chief, kay Engineer
Beam Deneros. At sa buong personal po ng MDRRMO Daraga, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, siyempre sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga, sana po huwag kayong bibitiw sa aming programa hanggang sa pagtatapos ito para makita na namin kayo na kung kayo talaga ay nanonood. Hindi, nandyan daw sila hanggang okay. matapos yung ating programa. Okay, Yan, so- manonood sila sa atin para malaman nila yung mga accomplishment at mga nakalinya po na mga activities po ni BFP Daraga. So, kanina katropang may na nabanggit natin kanina kung ano yung isa sa mga Yes. pinagkakaabalahan ngayon dyan sa Daraga Fire Station, maliban doon sa mga accomplishment Yes. na araw-araw na ginagawa. Ito ngayon is bagong-bago na kakasimula pa lang kahapon. Oh. 13. Mhm. Monday. Monday ba yun? Yes, Okay. Monday. So, Monday Opo. pala. Okay. Opo. Akala mo Tuesday Oo, ngayon. gusto ko na madali katropang May. Miyerkules po. Miyerkules. Sponsor Ken. Yun. Okay, so sige, at nakakatropang May, sabihin mo kung ano yung Yes po. medyo Ito po na announcement po for the hiring and selection of Fire Officer 1, calendar year 2026. Yes, so ito yung bagong-bago katropang May na sabi nga kakasimula pa lang nung Monday. last Monday. Yes Okay. po. Para po ito sa lahat ng interesado po na aplikante na gustong maging bahagi po o parte po ng BFP. Pumunta lamang po sa inyong pinakamalapit o kung saan na lugar kayo, pumunta lamang po kayo sa opisina po ng BFP po sa inyong lugar. Para kanilang po munisipyo, yes, di ba? para po sa screening po, katulad ng inyong BMI and yung evaluation po sa inyong mga documents. Although, sabihin na natin, katropang Sir Ken, na online na po yung application ng mga gustong maging bombero, pero magkakaroon din po ng screening po sa mga fire station sa ating mga aplikante. So, sa Daraga Fire Station, katropang Sir Ken, ongoing po ngayon yung screening po at evaluation sa mga aplikante po na gustong maging bombero. So, nakuha ko katropang May yung information na nung Monday up to now, meron na pong more or less 24 plus something na folders na screen at na-evaluate. Yes. So, ongoing pa po ngayon sa Daraga Fire Station. Okay? Yung sino ba yung mga mga kwalipikado na mag-apply? Actually, di ba, maalala mo, pag pupunta tayo sa mga barangay, sa mga business establishment, parte ng ating introduction, ito yung pag-encourage natin sa mga gustong maging parte ng organisasyon, ng Bureau of Fire Protection, di ba? Katropang May. Para maging, meron na silang ideya kung sino yung mga pwedeng mag-apply. Ayan, kailangang meron kayong eligibility. Oo. Diba? So, ano ba yung, anyway, makikita naman na Katropang May doon sa Post. FB page ba yan? FB page. Pinost Oo, ng yung ating mga requirements yes. na kailangan, halimbawa dito yung eligibility, di ba? Katropang May, kagaya ng, Republic Act 1080. Yes. And yung sa civil service, service. yan, na professional. Yan, kung meron kayo niyan, so pwede nyo magamit as Then, eligibility. Civil Service Fire Officer exam. Dapat pasado sila. Then, Presidential Decree 907, ito yung honor graduate eligibility. Yung mga cum laude. Yes, Yan. oo. So, no need na silang mag-secure ng, exam ng, FOE ba? FOE, oo. Yes. Kasi may eligibility na sila. Yun, kaya And, maliban dyan, meron ba pala mga katropang may itong marina eligibility? Marina. Oo, ito. Pwede Sa na dito, marina eligibility. Oo, kung meron silang ganyan, pwede nilang magamit. Oo. So, yun, parang yun ang maging passes nila, di ba? Dapat yung height, syempre sa lalaki, dapat 1.57. At sa babae meters. naman is 1.52 meters. And must not be less than 21 years of age and nor more than 30 years old. Yan. Yes. 21 to 30. Siyempre, itong kasaba din, katapos may yung body mass index na ginagawa ng ating mga nurses. Okay?
Dapat So, tama yung timbang natin. Oo, sa edad. Sa edad. Siyempre. And katotong may isa pa yun, yung Certificate of Live Birth, parte pa nito ng requirements. Tapos, siyempre yung mga, scholastic records nila. Yes, Yeah, dapat during, yung mga kanilang academic records nila. birth certificate galing po sa Philippine Statistics Authority. So, yan po ay makikita naman nila sa yung mga list of requirements. Ayun, talagang kwalipikado sila bilang isang Fire Officer 1 exam. And yung mga clearances naman katropang May, yung barangay clearance, national police clearance, mayor's clearance, NBI, regional trial court, and municipal trial court. So, marami-rami din tong dapat nilang i-comply. Ano, katapang Sir Ken, yun. And kailangan din yung kanilang PhilHealth, yan, PhilHealth, yung kanilang Philippine Health Insurance Corporation member data record or itong MDR, yung sa pag-ibig, yan, data form, and yung BIR TIN card. Kailangan yun. Saka katropang May, kung may certificate of waiver sila, dapat ito po ay approved ng ating Chief BFP. Yun, oo. And, yun nga, yung kanilang waiver. Anyway, kung gusto nilang mabasa yung lahat ng ito, makikita po niyan sa FB page ng regional BFP Regional Office. Pumunta lamang po kayo sa Bureau of Fire Protection, Bicol. Bureau of Fire So, Protection, makikita nila Region ito. 5. Oo. Yun, makikita nila lahat ng mga advisories and announcement po may kinalaman dito sa ating hiring para sa mga interesado po na maging fire officer. Okay, so that's it for our e-hire. So ongoing po ngayon ang e-hire ng BFP. Sa lahat po ng local fire station sa inyong lugar, sa kanya-kanyang munisipyo. Yes. And ito po, katropang Sir Ken, ang gusto ko lamang pong ulitin po yung pahayag po ng ating regional director na wala pong bayad po ang pag-apply sa BFP. So, wag po kayong basta-bastang magtiwala po sa isang individual na ginagamit ang pangalan ng ating mga opisyales ng BFP para sa kanilang mga personal na mga interes. So, kapag po meron kayong ma-encounter na mga ganitong gawain, agad po na i-report or ipaalam sa opisina ng BFP o i-report po sa National Santindig. Yan, 0920-252-3491 99. And sa atin po na Regional Santindig, 0961-423-5913. Yan. So para naman sa email, small caps idd.dii@bfp.gov.ph. So diyan po kayo pwedeng mag-email ng kung sakali man may May na-encounter mga sila. na-encounter silang mga ganyang mga gawain. Yan. Okay, so yan po ang ating e-hire, katropang May. And balikan na natin yung ating mga accomplishments Yes. para sa, ano ba yung mga pinagagawa natin sa Dragon Fire Station, katropang May. Ano nga? At, ginawa natin? Ariyan, Okay po. matagal tayong nawala. Hindi tayo nakapunta dito. Subalit, lagi naman tayo nagkakaroon ng programa sa Station. ating station. Yes, opo. Kumbaga, yung appearance natin dito kaharap si Katropang Jonathan. So, ngayon lang naman tayo nakapunta dito. And, ayun nga, Katropang Sir Ken, syempre, pasok na tayo sa third quarter kasi yung first quarter ng ating Oplan Ligtas na Pamayanan ay tapos na din, na-comply na natin yung mga dapat nating gawin. And yung second quarter, kakatapos pa lang ng June. Nagkaroon tayo ng validation, pumunta po sa mga municipal or city fire station, yung ating Office of the Provincial Fire Marshal personnel para po sa validation or audit ng implementasyon po ng OLP. So sa Daraga Fire Station kahapon nagkaroon ng audit sa ating So ano ba yung talagang pakay nitong katropang May itong audit ng ating provincial office? yun, para ma-validate nila kung talagang na-implement ba and na-comply ba natin yung ating mga dapat na i-comply doon po sa programa sa ilalim po ng ating
obligasyon sa pamayanan, obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Ayan. Sa Daraga BFP, katropang Sir Ken, yung second quarter natin, halos na kumpleto naman natin na survey yung ating house-to-house survey na almost sa yung 50 basta may percent po tayo na dapat 40%. Yes, oo. Yung ating target na barangay ay yung barangay Market Site and barangay Maruroy. So, by the way, Katrapang, may pasalamatan natin yung dalawang barangay na nag-accommodate sa atin kahapon, yung barangay Kagawad ng Market Site at barangay Kagawad ng Maruroy. Yes. Yeah, very accommodating sila, Katrapang May. Kasi merong importante. Welcome. Yes. Kasi merong importanteng pinuntahan or yung kanilang punong barangay. Kaya- Anyway, okay lang naman at least represented naman ng Kagawad yung dinat na natin. Yes, po. Siyempre, din doon nagtatapos, Katrapang May, yung ating pagkikipag-ugnayan sa dalawang targeted barangays. And in fact, ito ay hanggang December. May mga activities tayo sa dalawang barangay na yan para makumpleto natin yung activities under Oplan Ligtas na pamayanan. Yes. Opo. Kumbaga, So, ano ba yung mga natin, yung ginawa natin, Katrapang May? Ito yung house-to-house survey, talakayang pangkabuhayan at talakayan sa pamayanan. Oo. Yan. So, hindi lang tayo nakasentro katropang Sir Ken sa mga barangay, kundi maging sa ating mga business establishment doon sa ating dalawang targeted barangay. Kasama na po sila sa programa ng Obligasyon sa Bayan, Ligtas na Pamayanan. So, siguro i-forward natin, Katropang May, and siguro by next year, hindi natin alam kung ilang barangay na naman ang pwede nating ibigay sa atin na target. Di ba? Kasi nga, dapat maubos yung 54 barangays ng munisipyo ng Daraga. Under implementasyon ng bagong implant. Yes. Diba? Kasi nga yung community yung ating katuwang para ma-attain po natin yung ating kampanya na dapat walang sunog na mangyayari. Halos maging zero tayo. Katropang Sir Ken. Zero fire-related incidents and zero casualty or injury. Yan po yung ating talagang pinakang goal po dito. Kaya tinitrain at binibigyan po natin ng mga kaalaman yung ating mamamayan, yung ating komunidad kung paano po makaiwas sa sunog. So, as of now, Katropang May, since nag-implement tayo ng austerity measures, Yes po. may mga activities tayo under OLP na sinasabing temporary deferred. So, ngayon, naghihintay tayo kung ano yung possible activities or programs na gawin natin this coming remaining 2 quarters, di ba? Yes po. So, kasi under ng yung strategic planning na naipadala natin sa National Office is supposed to be this quarter meron tayong simulation drill and simulation exercises. Then on the last quarter is yung house-to-house, balik sa Balik So, tayo sa house-to-house. so siyempre, naghihintay pa rin tayo ng guidance ng taas kung ano yung pwedeng gawin natin. Yes. Pang palit doon sa mga Yes. submit natin sa strategic plan. Yes. Pero meron naman tayo, Katropang Sir Ken, na mga activities na talagang year-round po yan. Like ito pong ating mga pag-conduct po ng mga fire safety awareness seminar po. Opo. At saka, Katropang May, dagdag ko lang, hindi ibig sabihin na deferred yung mga activities natin, wala na tayong accomplishment. Yes, Siyempre, madami tayo. pa rin tayong mga fire drills, fire seminars, mga community engagement Yes. na ginagawa natin araw-araw para patuloy yung pagsiservisyo natin sa mga barangay dyan sa Daraga. So, speaking of fire safety awareness seminar in drill, nung June at ngayong week and last week, nagkaroon po tayo ng fire safety awareness seminar in drill sa Pure Gold. Diyan po yan sa Barangay Maruroy. Oo. Naging successful naman yung Katropang May, di ba?
And then meron din tayo sa Albay Gas, sa Barangay Salvacion. Toyota Albay, sa Salvacion pa din. At saka itong medyo malaki-laki. Malaki-laki. Okay, so Bicol Regional Health and Medical Center. Yun. Pero may naka-ano naman sila, sir, na may naka-schedule naman sila by August. Okay. And syempre, yung ating pong Casa Lorenzo, dyan po sa Barangay Tagas. At ngayon po, mamaya po yan, yung Land Bank of the Philippines. Dyan po sa Barangay San Roque. San Roque na ba yung Oo, Barangay San Roque na po yung bagong location po ng Rizal Street. Opo, yung opisina ng Land Bank of the Philippines. And sa July 17, meron din tayo, katopang Sir Ken, na naka-schedule yung sa TESDA. Then sa Bicol Ice, dyan sa Barangay Kulyat, on July 20. And McDonald's sa July 21. And lastly, sa Mary's Child, July 22. Pero meron pang katopang Sir Ken na nagpa-receive ngayon ng letter, hindi ko na nabasa kung kanino yon. Meron palang humabol. Yes, opo, oo. I-schedule pa po natin yon kung anong petsa po sila Okay. naka-schedule para po mag-conduct tayo ng Fire Safety Awareness Seminar and Drill. Okay, so makikita nyo mga KBN, hindi masyadong busy yung kalendaryo ng Daraga Fire Station. Yeah, pero bawat request nila, nandyan tayo. Opo. Wala tayo dyan inihindian. Ina-accommodate natin sila basta yung araw na yon, yung pesa na yon na kanilang request ay walang naka-schedule. So lahat natin sila pagbibigyan. Okay, sabi nga flexible naman yung date. Yes diba? po. So, yan po ang mga schedule po namin this coming July. So, abangan po natin yan. And siyempre katulong natin dyan yung ating mga ibang kasamahan dyan sa Daraga Fire Station na hindi naman natin ito kayang gawin na tayong dalawa lang, di ba? So, kailangan natin sila para sa mga activities na ito para maganda yung accomplishments ng Daraga Fire Station. Itong sinasabi natin, katropang Sir Ken, para lang to sa July. May mga naka-advance na po na naka-schedule sa buwan ng August. Yung sa August na natin naman yon i-discuss sa kanila kung ano po yung mga yon. Okay? So, mag-commercial break tayo, katopang Sir Ken, or... Okay, pwede naman tayo siguro mag-commercial break para sa ating susunod na topic. Di ba? Yes. Katropang Jonathan, kami po ay magbabalik maya-maya po lamang. Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fujidenzo is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fujidenzo. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.
Okay, balik po tayo sa ating programa Katropang May and sa ating technical department, Katropang Ethan. Dito lamang po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Time check, Katropang May, it's 10:44 a.m. na ng madali ng umaga. Ano yan, bagong gising ako, Katropang May. Madaling nga. Madaling araw. Anyway, Siguro kung may ginawa ka kaninang madaling araw. maaga Nagluto. akong gumising, Katropang Nagluto May. ng breakfast ng... Totoo yan, Katropang May. mga Ikaw ba estudyante. gumigising ng maaga, Katropang May? Yes. Pareho yung ginagawa natin. Araw-araw, Katropang Yes. May. Okay po, para po sa ikalawang bahagi ng ating programa, Katropang May, magbigay naman tayo ng ilang fire safety tips na yan, dapat hindi natin ito inaalis o palaging bahagi ng ating programa. Di ba? So, ito yung dapat walang sawang pagbibigay ng mga fire safety tips para sa kaligtasan ng komunidad, ng Opo. lahat ng komunidad. Yes. Okay. Dahil nandun talaga tayo, Katropang Sir Ken, sa fire prevention. Prevention po tayo dapat. So, sabi nga, Katropang May, kahit gaano man tayo kapursigido na sa ating mga fire prevention programs and activities, talagang may nakakasingit na mga tinatawag natin mga accidental fires. Okay? So, yun po talaga ang iniiwasan nating mangyari sa ating mga kababayan. Hindi lang po sa Daraga, kundi yung lahat ng komunidad dito po sa buong Pilipinas. Yes. Oo, kasi yan po yan sa mga sa mga mandato natin, fire prevention. Okay? Yes. Opo. Una po dyan, be careful with open flames. So, ito may Katropang May ang kino-consider na isa sa mga one of the most causes of fire, itong open flame. Yan. So, be careful with open flames. So, ano ba yung mga open flames? Pwedeng Yan. nagluluto, di ba? Yan. Yung mga pagsunog po ng mga mga dry leaves. Pagsisiga ng mga Yan, basura. opo, Oo. Especially during mga mahangin, mga oras, di ba? So, kahit yung mga small spark, pwedeng maka-spread kagad, lalo kung medyo tuyo yung panahon. Di ba? Ngayon nakaka-experience tayo, Katropang May, na maalinsangang panahon, Ayun, di ba? oo. So, Dito, Katropang Sir Ken, hindi kasi maiwasan ng iilan sa ating mga nandyan sa barangay na magsunog. Pero bawal po Siga, yan. oo. Oo, bawal po yan. Pero merong iba na hindi talaga mapigilan at nagsusunog sila, lalo na nitong mga dahon. Minsan, yun po nagiging dahilan po na nagkakaroon po ng parang lumalaki yung apoy. Dahil sa paglaki nun, merong maapektuhan na structure. Doon, bigla silang tatawag na kay BFP. Magre-report na merong grass fire, Yes, mga correct. Kapag- rubbish fire. So yun, para po maiwasan po natin yan, kung po pwede, wag na po tayo magtunog niyan. Kasi ilang beses na din po na nagresponde yung mga personnel po ng BFP Daraga sa ilang barangay dahil may reported na may mga rubbish fire. Opo. Yun. So, iwasan po natin yan. At saka, Katropang May, siyempre, agad naman tayong rumiresponde sa mga tawag Siyempre. niya. At Oo. bago tayo umalis, sinasabihin natin yung mga doon na kung pwedeng, wag nang magsiga. Kasi nga, Yes. tuyo yung mga dahon, yung mga damo, kaya madaling kumalat. Kumalat. Oo. Yun. So, para maiwasan natin yung mga ganong bagay, sana po, sumunod na lang tayo. Yes. Maging responsable po tayong lahat. So, pangalaw, Katropang May, is handle cooking safely. Yeah. So, ito naman yung mga kitchen fires. Kitchen. Kitchen. Galit ka Kitchen sa eye, fires. sir. Galit ka sa eye. Kitchen. Oo. Okay po. Kitchen fire. Sa mga oo. kitchen So, fire. mga naglulutong, minsan napapabayaan dahil may kachat, o may kausap sa telepono, di ba? Nangyari na yan sa'yo, sir, na Ay, hindi pa. nagluluto ka na may tumatawag sa'yo. Ay, ayokong mangyari ang Katropang May. Pero, Mahirap na. pero, alam ko na nangyari to sa'yo na habang kumakain ka, may tumatawag sa'yo. Yes, of course. Siyempre, di natin maiwasan yung mga bagay na yun. Pero, sabi nga, handle with care pa din yung Isa na ako doon. Oo. Hello, Sir Ken. Ay, Sir, anong ginagawa? Kumakain ako. Ay, mamaya na, sir. Sige na, sige na. Ano ba yung, pag may mga concern tayo sa ating mga activities, tumatawag ako sa'yo. Pero,
kumakain ka nun. Sinasagot mo. Pero pag hindi ka sumasagot sa akin, alam ko na, nagluluto ito si Sir. Very good pala, no? Yan. Lalo Masyadong na pag-off natin, di ba? Nagluluto ito si Sir. attended Hindi. masyado yung niluluto. Yan. Kapag sumagot yan, kumakain siya. Yes. Yun. Sabi nga dito, never leave cooking unattended and always have a water or fire extinguisher nearby. So, kailangan naman talagang may isang unit tayo na fire X, di ba? Katapos Apo. sabi nga, not all fires are extinguished by water, ba? Yes. So, yun. So, kailangan nating maging maingat sa pagluluto kasi isa nga, sa nabanggit natin kanina, ang open flame ay isa sa mga common causes ng residential fires. Yan. And dapat po yung ating linulutuan, yung area kung saan tayo nagluluto, dapat manatili po siyang malinis. Wala pong mga nagkakalat po dyan para maiwasan Mga po natin oil, yan. grease, and yung mga basura natin sa kusina. Yes. Dapat well-disposed yung mga lahat. And isa pa po, ito po, don't overload electrical outlet. Yun. Pangalawa niya, kasi yung mga electrical connections, electrical outlets. May mga nag-octopus connection. Yun. Pero hindi naman natin katropa second may iwasan na gumamit talaga ng ng extension. Pero pagkatapos po gamitin ng extension, mga extension wires, extension cord, dapat alisin po natin yan. Tanggalin natin sa Yes. pagkakasaksak. Kasi nga, yung mga wires na ito is habang tumatagal, nag-iinit, di ba? Katapang Yes, May. sir. So, yun ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng short circuit o pagkasunog ng mga malapit na ignitable material sa sa paligid po. So, pang-apat katapang May is, ilan ba itong na-prepare natin? Mahaba ba ito? Mga hanggang alas 12 tayo, sir. Babawian natin si katropang Jonathan. Hanggang alas 12 kami dito. Kawawa naman yung susunod. And pang-apat ito, may store flammable materials properly. So, yung mga flammable materials natin, kung may mga gasolina tayo, mga diesel o mga kerosene, dapat separate yung lalagyan yan, di ba? Yes po. Properly stored sa container, ika nga. Dapat hindi sa kusina o malalapit sa mga madaling masunog kasi sobrang flammable. Sobrang delikado nito sa loob ng pamamahay. Lalo-lalo na kung may mga bata. Yes, opo. Yan. And dispose of cigarettes properly. So mga medyo hindi pa may iwasang manigarilyo dyan, Ika, sir, nagsigarilyo. ay hindi ako naninigarilyo. Kaya pala, medyo yung mo talaga. Hindi ako naninigarilyo. Yun. Yung mga naninigarilyo, siyempre, may mga designated smoking area naman baga, di ba? Yes, So, sir. yun ang isa sa mga best way para kumbaga i-dispose natin yung mga cigarette butts ng maayos. Yes, wag basta-bastang itapon. Pagkatapos, itatapon, mali po yan. Kasi kahit maliit lang yung dun sa sigarilyo, pag nakadikit po yan sa mga bagay na madaling masunog, isa po yan sa mga posibleng maging dahilan ng sunog. Meron naman talaga katapang may na hindi masyadong maingat sa pagtatapon ng mga upos ng sigarilyo, di ba? So, basta na lang kung saan-saan tinatapon, lalo kung ito'y napunta sa medyo tuyong damo, mga basura, pwede pa din itong maging parang ignition source ng isang malaking sunog. Kasi lahat ng sunog is nagsisimula naman talaga sa malaki, di ba? Katapang may from small hanggang sa maging malaki na siya. Kasi nga, segundo lang yan, katropang cirken, malaking, madaling lumaki. And dapat buhusan nila ng tubig. Pwede, sa pa yun sa paraan para talagang masiguro na wala nang apoy yung dulo ng upos ng sigarilyo. And keep your surroundings clear. Okay, so ito naman yung proper housekeeping. Yun. So dapat, Isa ito sa tinuturo natin, katropang Sir Ken, sa mga lectures natin sa mga barangay. Kasi yung mga audience natin ay mga taga-barangay, talagang yung natin sa mga tahanan. Lalo na po kung nag-iikot tayo para doon sa ating house-to-house survey. So, isa po ito sa ipinapaliwanag po natin sa kanila na dapat po yung ating bahay malinis. siguro katropang may ma-observe naman natin na parang sumusunod naman yung mga barangay natin kasi meron di bang no segregation na collection policy.
Then, kinakollect ito nung garbage collector at dinadala sa material recovery facility. Doon naman kinukuha ng LGU nung may dump truck sila, doon na kinakollect para sa so proper storage ng mga basura talaga. Para may tapo ng maayos kung saan yun dapat. So, sa itong mga magandang estratehiya para mas lalong magandang lugar, malinis yung lugar, maganda yung paligid natin. And isa pa, ito katropang Sir Ken, maging maingat daw po tayo sa paggamit ng kandila at mga mosquito coils. Yan, sa mga katol. Lalo yung madalas yung rotational brownout katropang may yung mga walang choice kung gumamit ng kandila, 'di ba? Kung wala pang solar, 'di ba? Yung mga rechargeable lamp. So no choice talaga is kung wala talagang pwedeng maging source ng ilaw is yung kandila o kaya gasera nga yung may gas. Kasi nga, kahit meron tayo yung mga rechargeable, kung medyo mahaba yung oras ng brownout, nalulobat din yun. So, walang ibang option. Ayan, yung kandila. So, lubhang napakadelikado katropang may, lalo kung ito ay itinirik malapit sa kurtina o kaya doon sa malapit na mga combustible materials. So, meron din tayo na-encounter na isang fire case katropang may na after ng bagyo, pinatong daw itong kandila sa ibabaw ng aparador. Then, may mga alagang aso pusa doon sa loob ng bahay. Nagkabulan. Then, natapik itong kandila, nahulog doon sa mga damit. Na may mga papel. Yun. So, yun ang naging sanhi para masunog yung buong kabahayan nila. Maging maingat po tayo mga kababayan sa paggamit ng kandila. So, isa lang po yan sa mga example ng paggamit ng kandila. Mga open flames pa din katropang may. Consider as And open syempre flame. itong sabi natin ng katol, wag po ito basta-basta ilalagay malapit doon sa may mga bagay na madaling masunog. Like malapit sa may sofa kasi baka matapik po yun, mapunta doon sa kahit isang gilid lang ng sofa. So, madali po yun na masunog. And dapat po ilagay ito sa lalagyan na merong tubig in case man na masagi ng inyong mga alaga. So, babagsak yan doon sa tubig. Kaya nga katropang may, mapapansin mo, pag naubos na yung katol, yung pulbos doon, yung resulta ng nung katol is makita mo yung parang may guhit na maitim. Guhit. Di ba? So, ibig sabihin, may init talaga yung pulbos na yon. Pwede pa din maging cause ng sunog. Kasi nga, dapat kailangan may tatlong elemento, di ba? Yes. Yung fuel, heat, and ano pa katrabaho may? Oxygen. Ayan. Pag kumpleto yon, siguradong may mangyayaring sunog. Ayan, oo. Yan. And ito po ang pinakang importante po na dapat po itago natin yung ating mga lighters and posporo para hindi po yan makuha o Maabot ng mga mapaglaruan bata. ng ating mga anak. Lalo yung may mga malilikot na mga bata tayo sa kasamang bata. So, mag-ingat po tayo para hindi po tayo maging sanhi ng ating disgrasya ng pagkasunog ng ating mga ari-arian. And lastly, katropang may ito yung stay alert during power outages. So, di ba pag biglang wala ng kuryente, biglang pasok, sabi mataas daw yung voltahe ng kuryente, di ba? So, yun ang palaging nagiging sanhi, di ba? So, dapat pa din naka-off pa din yung mga breaker natin para sigurado na kumbaga kung may mga nakasaksak man ng mga electrical appliances natin, kung medyo may kalumaan din yung mga electrical wires natin, ito ay isang prevention din kung naka-off yung mga breaker natin. Hindi kagad pumasok doon sa loob ng pamahay. Hanggang doon lang yung sa system na yun, di ba? Yes. Lalo na ngayon na meron tayong mga na-encounter na mga brownout na from 8 to 5. Yan. Dapat, kung alam natin na ganyan ang mangyayari, dapat ibaba na po natin yung ating mga breaker. Para oras na ma-energize yung ating mga linya, so wala pong mangyayari doon sa loob ng bahay natin. Tsaka bilang payo na din katropang may, kung medyo may nahalata natin na may mga
kalumaan na yung mga electrical installation natin, Pa-check. ipakita natin sa mga electrical technicians, tama ba? Yes, Mga competent electrical personnel para makita nila kung kailangan na bang palitan, di ba? Kasi sobrang delikado nito lahat to kung exposed wire at nginat-ngat ng mga daga dyan sa loob ng ating pamahay at may malapit na ignitable material, nako, malaking problema po ito. Ano? So, yun po, ay ilan lang po sa aming mga paalala na dapat nating, kumbaga, hindi lamang, dinggin, hindi lang, dapat isa puso natin at isa buhay, di ba? Yes. Kasapang may, para iwas disgrasya sa ngalan ng sunog. Yun. Ayan. Sana meron po kayong natutunan. Natutunan? Natutunan. Sana meron po kaming mga na-share sa inyo na mga kailangan nating gawin para po tayo ay makaiwas po sa sunog. So, kumbaga, consider small things, pero malaking bagay Tulong. pa din. Yes. Malaking big help, sabi para sa mga kababayan natin. Sana hindi sila magsawa sa ating mga pinipayo dito, di ba? So, kasi every now and then, talagang unit pa rin ng maririnig nila sa atin, di ba? At least, hindi yan nawawala sa kanilang isipan. Siyempre sa next naman natin na Katropang May na programa, ibang tips naman ang ibibigay natin, di ba? Pwede naman natin ito ulitin. Okay po. So, yun. Dito na po tayo sa ating mga shout-out. Ayan, may mga... meron. Shout-out daw. Meron. Ayan, kay Marie Chris. Yan, kay FO2 Marie Chris Hilig po. Diyan po sa BFP Daraga Fire Station. And ito po kay Ma'am Jane Nieva Redada. Si Sisterhood. Your sister. Yan. Nagtatrabaho po siya dyan sa Bicol University, sa Cashiers Department. So, shout out po dyan sa lahat ng mga taga-BU. Siyempre, ito yung number one fan mo. Okay. So, Kay siyempre Ken bago ang Sek. lahat. Kay Ken Sek Seken. Yan. yung- Alam ko kung sino to. Sa mga taga-Kamalig Fire Station, Yan. sa pangunguna ng ating OIC Municipal Fire Marshal, SFO for Madonna Rimpillo. Ma'am, good morning sa ating deputy. SFO for Heidi Nieva and sa lahat Good ng morning. personnel ng Kamalig Fire Station. Good morning po sa inyo lahat yan. And ito po sa ating kasama po dyan sa BFP Daraga, kay Arvin Martinez. Ito Ayan. yung mga Pinakagwa po ito sa Shift A. yung Pinakagpogi ito. Pag hinanap nyo to, magsabi lang kayo na yung pinakapogi po sa Shift A. Ito si Arvin Martinez. Good morning, Arms. And kay Ma'am Jack po dyan sa sa admin section po ng BFP Daraga na busy po sa ngayon. Siya po yung punong abala sa pag-evaluate ng folders ng mga documents, yung mga requirements po para sa ating mga aplikante po sa siyempre sa EMS din. EMS Yes, section. headed by our Chief EMS, FO3, Catherine Dilarama. And sa kanyang magandang staff dyan, nakasama si Ma'am FO3 Bless Gerardine Caballo. Good Siyempre yung morning. FSS family, di ba? Sa panguna ng syempre. ating Chief of Prevention Section, SFO2, Odi Aloro. So, good morning sa inyong lahat dyan. And, siyempre, yung sa ating Deputy Fire Marshal. Yan. Naku, magkagalit yun sa Katropang May. Hindi natin, lagi natin kasama, pero nakalimutan natin banggitin ngayon. Mamaya tayo niyan. Si SFO for Elizabeth Delumen. Yeah. Siya po yung ating Coco Martin. Yeah, Coco Martin. Yes. Yung kasama po niya ngayon dyan, si Choco Martin. So, masyado tayong, palabel. And then, syempre, happy watching din sa Manzanillo clan. Pamilya namin dyan sa Libon Albay. And, approaching na po yung, Yung alin, sir? ano ba yung fiesta? This coming July 24 and 25. So, happy fiesta po sa inyong lahat dyan. Okay po. Shoutout po sa inyong lahat. Makipista kita, sir? Yes, punta tayo. Sabado. And then sa Uragon family, Nieva and Ridada and Balani family. So, good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. So, ayan, katopang Sir Ken. Medyo si Sir May Jonathan. Sabi ni nakalimutan Sir, pa ba tayo?
halos wala na din. Sabi ni Katropang Sir Jonathan, hindi po kayo pwede hanggang 12. Kasi meron May po, naghihintay. yes, may susunod po sa inyo. Ayan. Sa susunod na lang tayo hanggang 12 or 1 Ayan. So, mga kaibigan, Wait lang para may humabol ka tropang may si meron. Jay Sariola Vasquez. Ayun. Jay, good morning sa inyo. Ni Madam Peng. Okay? Nanonood pala sila. Yan. So, wala na tayo katropang Wala may. na. Okay na. That's it for our program for today. So, okay po mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang aming programang Oplan Ligtas na Pamayanan. Dito lamang po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Sa pangalan po ng ating technical department, nandyan po si Katropang Sir Jonathan. Ako po si Katropang May. At ako naman po, si Katropang Ken. God bless us all and magiging happy po tayo ngayong umaga. And tandaan po natin na sa pag-iwas sa sunog, hindi kayo nag-iisa. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, pagkintama mo tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo taba. Restro on deck, BB audio sa tunog. Home of great time, bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa, pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro TV audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV audio, Astro na TV audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet.